Alam niyo mga minamahal, ito talaga yung nakakatawa dito nga po sa ating Vice Presidente at sa mismong kampo niya. Kasi laging ini-insist ni VP Sara Duterte na bloodbath. Gusto niya nga matuloy ang impeachment para malaman ng taong bayan daw ang katotohanan. Ini-insist at laging sinasabi yan ni VP Sara Duterte. And then, despite na sinasabi niya yun at pinapakita niya sa taong bayan na gusto niyang matuloy itong impeachment para magkaalaman kung sino nga ba talaga itong namumulitika lang, na talagang siya ay fishing. Despite na sinasabi niya yan, yung kanyang kampo gustong ipabasura, mga minamahal, ang impeachment. Akala ko ba bloodbath? Akala ko ba accountability? Akala ko ba transparency? So, bakit yung defense team mo laging nagre-request? Actually, hindi lang ito yung first time na nag-request ang kampo ni VP Sara Duterte na ibasura yung impeachment complaint against sa kanya. Ilang beses na ito. Simula pa nung February, umabot ng June, and up to this moment na, mag-July na, ito pa din ang inilalako ng defense team ni VP Sara Duterte na ibasura na lang ang impeachment complaint. Nakakatawa, no? Tingnan nyo itong balitang pa, mga minamahal. Panood natin sa inyo. Pinababasura ng defense team ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, natanggap na ba ng Senado ang kopya ng petisyon? Jiggy, alam mo, nandito ako sa 6th floor ng Senado kung saan narito nga yung opisina ng Clerk of Court. At dun sa dulo, kung makikita ninyo, ay nagpupula na yung mga miyembro ng media, lalo na yung ating mga cameramen. At naghihintay pa rin tayo hanggang sa mga oras na ito. Dahil sa opisina ng Clerk of Court, on Senate Secretary Attorney Renato Bantug, dapat ibibigay yung kopya ng sagot ni VP Sara dun sa writ of summons na itinadala ng impeachment court. But until now, 5:45 p.m., hindi pa dumarating dito yung kanyang kinatawan. Hindi natin alam kung messenger ba yan o abogado ang maghahain dito, but nakuha na kasi tayo ng impormasyon na nauna ng bigyan ng kopya ng sagot ni VP Sara ang Kamara. At doon sa very limited na portions ng 34-page na document na nakita natin, tama ka, hinihiling nga ng kanyang kampo na ipa-dismiss o ipabasura ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. At mayan, dito sa hiling na ipabasura, ano daw yung basihan nila dito sa kahilingan na to? Jiggy, again very limited yung nakuha nating copy kasi kahit yan maipasa dito sa Senado, hindi pa rin tayo makakuha ng buong kopya dahil ira-round muna yan mula sa Senate President hanggang sa lahat ng senador. But doon sa nakita kong dokumento, isa sa mga grounds ay yung void ab initio o void from the beginning. Ibig sabihin, ang sinasabi ng depensa ay wala itong visa simula pa nung umpisa. Yan ay dahil nag-violate daw o lumabag itong prosecution o yung naghain ng impeachment complaint. So sinasabing 1-year bar rule o dapat isang impeachment complaint lang ang ihahain sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. Yun yung nakita natin na so far, isa sa mga grounds. Hindi ko alam kung meron pang ibang mga sumunod para ipa-dismiss itong impeachment complaint na ito, Chigi. At mayan, hanggang anong oras pwedeng hintayin dyan yung dokumento na inaabangan? Hanggang alas 7 lang ng gabi, Gigi. So, 5:47, barely more than an hour na lang yung hinihintay. Pero ang sinasabi, nakausap ko mismo si Clerk of Court, Attorney Renato Bantug Jr. At ang sinasabi niya, just in case daw na dumating yung kinatawan ng pangalawang Pangulo ng beyond 7 p.m., kailangan ipaalam kay Senate President at Presiding Officer Jesus Cordero kung tatanggapin pa ba ito ng Korte. Kasi Gigi, inirelease yung writ of summons noong June 11 pa. At Alright. Huwag na natin ituloy mga minamahal. Kasi alam naman natin yung point of view dyan is gusto talagang ipabasura ni Vice President Sara Duterte ito nga pong impeachment complaint laban sa kanya. Like what I said mga minamahal, mas maingay pa yung pagbabasura ng impeachment complaint ni VP Sara Duterte ng defense team niya kaysa sa sinasabi niyang bloodbath. Nakukuha ninyo yung punto mga minamahal. Itong ating Vice Presidente, ang ingay. Lagi niya sinasabi, hindi, for transparency and also for accountability. Yan, haharapin ko lahat ng yan kasi yung mga miyembro ko, pinifishing din ninyo. Diba? Ito pa nga yung sabi niya, tawag dito mga minamahal. Nasa na ba yun? Wait lang.
nawala yung ano natin, yung article natin na sinasabi na itong si VP Sara Duterte nagsalita na mas gusto niya, 'di ba? Alam na ninyo yung balita before na mas gusto niyang harapin yung impeachment. Pero as of the moment, ito na siya ngayon. Kumakambyo na. Ganito na yung nangyayari kay VP Sara. 'Di ba? Ano yung sabi diyan sa balita? Duterte tells impeachment court Raps versus me invalid from outset. Yung reason, void. Void ab initio. Ano yun, mga minamahal, yung sa 1-year banning. Baka na naman i-insert pa ninyo na dapat pati yung 20th Congress magsalita din na in the first place, hindi pa nag-i-exist yung 20th Congress dahil nasa 19th Congress pa lang tayo ngayon. And last February 19, mga minamahal, kung maalala ninyo, I have this article na lumapit din itong si Sara Duterte dito sa Supreme Court para i-block ito nga pong impeachment complaint against sa kanya. Yan yung pakita ko sa inyo mga minamahal. Yan petition for certiorari prohibition. Tapos nakalagay din dito sa balita, just in, just in, mga minamahal. Vice President Sara Duterte also files a petition with the Supreme Court to block her impeachment trial. Yan po yung sinabi ng Supreme Court noong February 19. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maingay pa itong gustong pagbabasura ng impeachment ni VP Sara Duterte kaysa dito sa bloodbath na sinasabi niya. And again, noong June 11, lumapit din ulit sila sa Supreme Court para i-block mga minamahal ang impeachment laban sa kanya. Wait lang, pakita ko sa inyo. Yan June 11. Diba? Mas maganda nagbabalita tayo ng kumpleto. Okay. Torion and other files supplemental petition versus VP Sara Duterte impeachment. So, nagigets ninyo yung punto, mga minamahal, na mas maingay pa. Inom tayo tubig. Mas maingay pa yung pagbablock, mas maingay pa yung dismissal na hinihingi ng kampo, ng defense ni VP Sara Duterte kesa sa sinisigaw ni Vice President na bloodbath. Pero sa kabila ng paglapit nila sa Supreme Court, 'di ba, para matigil ang impeachment, mga minamahal, nagyayabang. Itong si VP at pinapakita niya sa tao na kunyari gusto niya matuloy ang impeachment. Meron tayong balita niyan, mga minamahal. Pakita ko sa inyo. I want a bloodbath. Ganyan kayabang ang ating Vice Presidente, pero action speaks louder than words. 'Di ba? Action speaks louder than words. Bakit? Gusto mo ng bloodbath, bakit yung defense team mo laging yan yung nilalakad? Gusto mo ng bloodbath pero yung kampo mo nagpa-file ng dismissal para i-block yung impeachment trial mo against sa'yo. 'Di ba sobrang yabang ng ating Vice Presidente? Pero after lahat, mga minamahal, ng sarsuela ni Sara Duterte, isa lang dyan ang malinaw. 'Di ba? Ayaw niyang matuloy ang impeachment dahil lalabas po ang mga baho at mga anomalya niya. According din yan dito kay Enrile. Sabi ni Enrile, it seems Sara Duterte doesn't want to face impeachment trial. Diba? Despite na gusto niya, sinasabi niya sa publiko, pero iba yung ginagawa nila. Action speaks louder than words. Bakit? Diba kasi, pag hinarap ni VP Sara Duterte ang impeachment trial, syempre yung mga prosecutor nag-research na yan. Diba? Ilan yung prosecutor natin? Tapos ilan din yung kinasong impeachment sa kanya? 7 or 8, if I am not mistaken. Ngayon, pag lumabas lahat ng mga prosecutor, naglabas ng mga ebidensya, madadali siya. And pwedeng masira yung kanyang image pagdating ng 2028 presidential election kung sakali, mga minamahal, kung sakali na itong si Sara Duterte ay makaligtas dito sa impeachment. Iyan yung kinakatakot nila. May numbers na sila eh. To be honest, may numbers na sila. Ang gusto na lang nilang mangyari ngayon, wag nang matuloy ang impeachment. Bakit wag nang matuloy? Mga minamahal, kasi mabibisto ang mga anomalya na ginagawa ng ating vice-presidente. Nagigets ninyo, mga minamahal, malalaman ng taong bayan yung katotohanan tungkol sa katarantaduhan, kakupalan, kaek-ekan ng ating vice-presidente.
Alright, yun po. Kayo, ano yung comment ninyo? So again, pahingi lang po ako ng likes and share, and also don't forget to click the subscribe and hit notification bell mga minamahal for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.